ng reklamo, ng plunder at indirect bribery. Grabe, ng ombudsman wala na pong gustong itira 'no? Lahat po ng mga majority senators kinakasuhan na po. Ito ba yung, pananakot para magsipagbaliktad? Oo nga naman, kung lahat na lang ng, senators sa majority ay puwedeng kasuhan, aba, mag-iisip-isip na yung mga senador na wala pang kaso ngayon. Baka anytime, marami pa naman diyan iniimbestigahan katulad ng 2 bilyar, katulad po nito ni Jinggoy, katulad po nito na Chis Escudero, hindi si Jinggoy meron ng, isasampang kaso 'no? Si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva, talagang gusto lang naman nila magkaroon talaga ng ano, ng, pagbaliktad ng mayorya, yung minority ay maging mayorya ulit. Oh, alam na natin 'yan lahat, hindi po 'yan impeachment kasi maski po yung mga minority senators, alam po natin boboto 'yan laban sa impeachment 'no? Ayan si JB, yung mga tulpo, puwedeng bumoto 'yan na against impeachment. Okay, pero ang purpose po talaga ng mga 'yan, mapigilan yung Blue Ribbon Committee. Ping Lacson, Win Gatchalian, sila mismo at iba pang mga senador ng minority, sila mismo yung walang tigil ngayon na naninira sa kredibilidad ng ating Senado. Saan ka nakakita na mga senador mismo ang nangmamaliit at naninira sa Senado. Ngayon lang po sinisiraan nila yung, Senado na parte sila para lang po 'no, kung mahiya po sila, yung minority, baka mag-resign sila ng mga posisyon nila o magbaliktaran papunta sa minority para sila na naman ang hawak ng Senado. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, ito muna si Badong Aratlis, mag-likes, mag-subscribe at mag-share lang po tayo. Simulan na po natin. Badong Aratilis po, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, unahin na po natin 'to 'no. Talagang hindi po tatantanan ng kakakaso ng gobyerno ang mga kumakampi po sa mga Duterte 'no. Ito pong mga grabe po ang ginagawa. Ngayon naman po si Marcoleta, kung matatandaan po natin, pinalutang po nila 'yan. Dito po sa may, recent, meron silang gusto na namang, pinalutang kay Marcoleta na mayroong insertion. Pero alam naman natin 'pag pinag-usapan yung insertion, kagyat pong bumuwelta si Marcoleta na si Tito Soto mismo ay mayroong malaking insertion at siyempre alam natin lahat yang nagpapakabanal na si Reysa Hontiveros, ang laki po ng insertion niyan. So kung babanatan nila si Marcoleta sa insertion, ah, mababanatan din po yung kanilang mga sariling senador, yung mga solid sa kanila. Kaya hindi po sa insertion, sa campaign contribution. Tandaan po ninyo, pinagbibintangan po si Marcoleta na may mga taong malalaking nag-contribute sa kanya. Alam po ninyo, lahat po ng senador may campaign contribution. Bakit po kakaiba yung kay Marcoleta, 'di ba? Bakit po yung campaign contribution ni Marcoleta talagang hinihimay-himay na ninyo, pero yung COMELEC mismo nagpawalang sala kay Marcoleta. Alam niyo po si Marcoleta, maalam po sa batas 'yan, 'no? Lahat po ng senador tumatanggap po ng campaign contribution. Ngayon gusto nilang gawing masama. Parang ano lang 'yan, confidential fund. Pinasama nila yung confidential fund pero hindi nila sinasabi, hindi nila hinihimay-himay o ayaw nilang ipaalam sa publiko
na may confidential fund din yung mga si BBM at iba pang ahensya na mas malaki di hamak kaysa kay VP Sara. Same formula, pasasamain ang campaign contribution. Lahat po may campaign contribution, lahat po. Milyon-milyon po. Pag ganyan po senador, pag senador po ang tinakbuhan nyo, hindi po pwedeng hindi kayo tumanggap ng campaign contribution. No? Ayan po, ngayon minamalisyahan na naman nila. Pero si Marcoleta lang. Ang problema po nila, diniklara na ng COMELEC na walang illegal sa campaign contribution ni Marcoleta. Hindi illegal yung ginawa ni Marcoleta. O ngayon, sasampahan naman siya. Sinampahan naman siya ng reklamo. Hindi po kaso reklamo. Magkaiba po yung reklamo lang at sinampahan ng kaso. Oh. Kasi po sa sinampahan ng kaso, dapat na napatunayan na eto po, baka ito na po ang pinakamalaki nilang pagkakamali. Dahil kung sino-sino na pong mga kaibigan, kaalyado, lahat po ng mga kaalyado, lahat na po ng kaalyado ng mga Duterte, talagang binabanata na ng mga 'to, sinasampahan ng sari-saring kaso. Pero ito po ang matitiyak ko sa inyo, hindi kayo aatrasan ni Marcoleta lahat. Oh, 'yan napapatunayan po natin bakit po sa mga kakampi po ng gobyerno wala pong kakaso-kaso. Tignan niyo po, sino po yung mga sinasabing kontraktor? Eh, yun po malala po yun. Sasampahan ninyo ng may irereklamo niyo ng plunder. Ang plunder po kasi 50 million pataas, 'no? Ang problema po nila rito, contribution po 'yan ng iba't ibang tao. Pinagsama-sama lang nila kaya mukhang malaki. 3 tao 'yan, eh. Okay. Ang tanong po, wala ba nag-contribute sa ibang senador? Ipakita nyo rin na may contribution yung mga ibang senador at magkano. Oh. Kasi lahat po ng mga tumakbong senador, bibigyan ko kayo ng halimbawa si Yorme, diyan ko nga naunawaan yan, tumakbong senador, natirhan ng 50 million. Biruin nyo, tira. Ibig sabihin, hindi lang 50 million yung campaign contribution niya. Tira lang yung 50 million. Pinagmalaki ni Yorme. Wala pa pong ibang nagmalaki nun, siya lang. Oh. Meron din kahinaan ng utak eh. Siguro naman nga hindi na kayo masasaktan dahil alam nyo na BBM si si Yorme. Ah, 50 million sa ano sabi ni Yorme? Pinagbayad niya lang ng tax. Magugulat kayo sa campaign contribution ni Marcoleta? Bakit? COMELEC na nga ang nagsabi. COMELEC na yung nagsabi na walang kasalanan si Marcoleta. Ngayon, eto po. Ang question dyan, hinanapan talaga nila eh. Pinagsama-sama nila yung tatlo, hindi po nila inisa. Para lumaki, maging 70 million. Pinagsama-sama po nila, ibig sabihin, alam po natin lahat na daan-daang milyon ng para ka manalo. Bilyon pa nga yata ang kinakailangan mo. Para ka manalo sa senador. Bilyon ang kinakailangan gastusin, more or less. Pinagtataka ko, saan po galing yan? Sa bulsa po ng mga senador? Hindi po. Campaign contribution po yan. Bakit sinisingle out ninyo si Marcoleta? Bakit pag kay Marcoleta, may nag-campaign contribution, nagbigay sa kanya? Eto pa isa, hindi naman po yan pera ng taong bayan. Yan po ay pera ng individual na gustong manalo si Marcoleta.
Gusto mong manalo si Marcoleta, alam mong tagilid ang laban dahil ang bigat ng kalaban mo, ano, administrasyon, eh. Tsaka powerhouse talaga. Oh, ang lalakas alam niyo po kung hindi po si Bongbong ang presidente, pasok lahat 'yun, eh. Ang lakas po ng lineup ng alyansa. Ikaw, concern ka, naniniwala ka sa ipinaglalaban ni Marcoleta, may pera ka naman. Oh, hindi ka ba magbibigay ng campaign contribution? Sinabi na ng COMELEC, walang kasalanan si Marcoleta, walang nilalabag na batas. Tapos naghanap ang ombudsman para palabasin na yan ay plunder. Alam niyo kung ano katwiran nila? Imposible daw na yung malaking kontribusyon ay hindi maghangad. Future pa, eh. Tignan niyo po, ito, balita po 'to ng Channel 7, GMA7. Ba't ba ayaw niyo ipakita? Sabi ng investigador, masyadong malaki. Ano ba 'tong GMA7 na 'to, 'pag ano ba 'tong X na 'to? 'Pag tinitignan ko ayaw ipakita. Teka lang, masyado daw pong malaki yung campaign contribution, tiyak na tiyak daw sila na nahihingi yan. Hala, binura na nila. Okey, masyadong malaki ang campaign contribution, tinitiyak daw nila na manghihingi yan ng kapalit. Putya, hindi pa nga nanghingi ng kapalit, eh. Kinakasuhan niya si Marcoleta dahil may nagbigay ng contribution sa kanya para sa kampanya. Ngayon, in the future, sabi niyo manghihingi yan ng pabor. Eh, di pagbawal niyo na lang yang campaign contribution. Kung ganyan po ang katwiran ninyo, kaya niyo kakasuhan si Marcoleta dahil yung magbigay ng malaking pera ay manghihingi ng pabor balang araw, ipagbawal niyo na yung campaign contribution. Tamang hinala kayo lahat, eh. Hindi ba puwedeng mayaman ako, gusto ko magkaroon ng matinong gobyerno? Eh, kung ako po bilyonaryo, kunwari na naging crypto billionaire ako, magbibigay ako ng kung puwedeng magbigay ng bilyon kay VP Sara para sa campaign contribution niya. Hindi ako maghahangad ng kapalit. Gusto ko lang na maging maayos ang Pilipinas. Alam niyo kung kaninong utak 'yan yung naghahanap ng may kapalit na hinihingi? Utak po ng mga magnanakaw 'yan. Bibigyan kita pero may kapalit 'yan. Ah, Maaaring maraming ganyan, 'di ba? Maaari pong maraming ganyan ng utak. Naghangad, bibigyan kita ng 30 million, gawin mo akong sekretary 'pag nanalo ka. Puwede naman pong mangyari 'yun. Pero puwede naman pong mangyari na yung sinusuportahan mo ay walang bahid, walang, anong tawag diyan, walang history ng pagnanakaw. Kaya gusto mo siyang suportahan, hindi dahil gusto mong, balang araw gantihan ka, 'di ba? Dahil gusto mo lang magkaroon ng, ah, good governance. Nakita niyo naman si Marcoleta. Hindi po ako Iglesia ni Cristo pero proud ako na kinampanya ko 'yan. Proud ako na binoto ko si Marcoleta. Ika nga sulit. Isa pa, 'yan bang 'yan bang napunta kay Marcoleta na campaign campaign na, contribution o kung ano man ang tawag, hindi ko na alam, eh. Basta may nagbigay sa kanya, malamang pangkampanya niya. 'Yan ba galing sa taong bayan? Unahin niyo muna yung mga galing sa taong bayan, yung mga flood control na ninakaw na pondo, yun po unahin ninyo. Lahat naman may campaign contribution, lahat po ng nanalo na yan may campaign contribution. Siguro mga bilyag puwede na silang sila lang, pero yung the rest, may campaign contribution po yan.
Si Ping Lacson at Tito Soto walang campaign contribution. Malala nga yun sa kanila, di ba? Ano yung sabi dun sa dokumento? Ano bang dokumento yun? Sino ba nagsabi nun? Natatandaan ko, parang natandaan ko lang. Ano bang dokumento yung pinag-usapan natin dati? Na kasama ron yung mga campaign contribution? Na naroon si alam niyo yan eh. Nakalimutan ko lang. Yung yung sa kampanya po, lumalabas po, Bersamin Ledger ba? Oh, yun yung kay Bersamin. Sino na nga nag-expose niyan yung kay Bersamin? Oh, 'di ba yung according kay Bersamin, yung yung dapat na mapunta kay BBM, may ledger si Bersamin kung kanino napunta. At kasama doon yung mga senador, senatorial campaign, hindi kay Baligod, senatorial campaign, yung ledger ni Bersamin, kasama doon yung senatorial campaign ni ano ni ng alyansa. Malaki nga ron yung kay ano 'di ba, kay Andrew E. Oh, kita niyo? Normal lang po 'yan, eh, na may magkampanya, 'yan po ang masama. Dahil ano 'yan, galing sa nakaw. Oh, porsiyento ni BBM di umano napunta ron, yung share. Oh, yun po ang mga imbestigahan niyo na ayaw niyong imbestigahan. Ilabas mo daw dilaw mo, Boss Buds. Anong ilabas mo dilaw mo? Hindi ko maintindihan. Ilabas okey. Sa madaling salita, ano yung ilabas mo dilaw mo? Dilaw ng ngipin? Wag. 67 talent fee. O tapos sila yung iba, the rest, campaign contribution. Sino ba yung nag-expose niyan? Si Libiste ba? Yung nasa dulo ng dila. Okey, ah, balikan na lang natin yan sa ibang pagkakataon. Naalala ko lang bigla, eh. So, ibig sabihin, eto pong mga sinasabi natin, pinag-uusapan po natin dito, normal lang po yang campaign contribution, 'di ba? Ah, Normal lang po yan. Bakit niyo minamasama yung kay Marcoleta? Si Libistre through Marcoleta, ayun. Oo, si Marcoleta yata nagsabi niyan. Ngayon, dahil si Marcoleta ay numero unong tagapaglantad ng inyong mga kabalbalan, binuweltahan niyo ng kaso. Absuelto na nga si Marcoleta sa COMELEC. Sabi ng COMELEC, walang nilalabag na batas si Marcoleta. So absuelto na. Pero sinampahan niyo pa rin ang kaso. Indirect bribery at saka plunder. Nakakatakot po pag hinuli ka sa plunder kasi non-fianceable. O papakulong na naman nila. Kaya buti na lang si Marcoleta hindi natatakot. Alam mo kay Pia Cayetano, kita niyo kinantyawan lang kayo. Huwag kasi kayo magpakita na iiyak-iyak kayo sa mga tukmol na yan. Alam kong naiyak kayo sa galit, pero yung pag-iyak niyo, kita niyo walang humpay yung ano, pati si Auntie Claire ginagaya yung iyak niyo. Okay. So ibig sabihin mga kapatid, talagang all out po 'tong mga 'to na mabawi. All out, 'yan kasama na yung pananakot diyan. 'Pag hindi pag yung mga may kaso, yung puwedeng kasuhan. Kasi ako naniniwala ako kay Marcoleta, matinong tao, eh. Pero naniniwala rin ako na may mga hindi matinong tao.
diyan sa 'di ba? Eh, ang problema siyempre gusto natin ng kakampi. Ayun ang problema. Kaya tandaan niyo po 'yan 'pag meron pong bumaliktad diyan sa Brave 13, alam niyo na po ibig sabihin niyan, na pressure 'yan dahil natakot sa ikakaso. Pero so far, mukhang, bigo sila sa paninira sa Senado. Saan ka nakakita na na kapwa senador ang naninira? Dun ako nahihiya, eh. Senador mismo ang naninira sa Senado ngayon. Tignan po ninyo 'to at hindi 'to mga simpleng senador, Sabi po ni Ping Lacson, Ping Lacson iginiit na mas nirerespeto ngayon ng Kamara kaysa sa Senado. Imagine, mas nirerespeto raw yung Kamara ngayon kaysa sa Senado. We never imagine this situation, mas mataas ang pagtingin ng tao sa House of Representatives kaysa sa Senado. Paalala ko lang sa inyo, Ping Lacson at Tito Soto, kayo pa nangangantyaw, Kayo nga nagpababa. Sa totoo lang, kayo po nagpababa ng pagtingin ng mamamayan sa Senado nung panahon ninyo. Kaya nga natuwa yung taong bayan, eh. Kami na po ang tunay na gagamit na taong bayan dahil totoo naman, ang taong bayan, ang malaking parte ng taong bayan sumusuporta po sa mga Duterte. Huwag kayong mag-alala, mapapatunayan natin yan sa 2028. Lahat po na nagsasabi na taong bayan, tumakbo kayo, senador. Laila de Lima, Trillanes, si Shell Jokno, isama niyo na si Lovely Granada, isama niyo yung lahat ng Makabayan Black, si Laila de Lima. Isa lang ang challenge ko sa inyo, kung totoong kayo po ay mayroong suporta ng taong bayan, lagi niyo sinasabi, galit ang mamamayan, ang taong bayan, tumakbo kayong senador para makita niyo po yung totoong totoong, suporta ng taong bayan wala sa inyo. Oh, saan ka nakakita na senador binabanatan yung Senado dahil natanggal lang sila? Ilang araw pa lang kayong nawawala, eh, ibig sabihin ang taas ng tingin sa Senado biglang bumagsak sa ilang araw pa lang si Cayetano. Yan po malaking kalokohan kaya bumagsak ang Senado dahil sa inyo. Hindi kayo nag-iimbestiga sa mga magnanakaw. Ibig mo katulad niyan, paanong hindi sasama yung Senado? Konting ma-issue, balita lahat ng media. Katulad nito, sasabihin na naman, may kaso si Marcoleta pala. Pilit na pilit lang yung kaso nyo kay Marcoleta, eh. Tandaan nyo, nanonood mga Iglesia ni Cristo. Yung ginagawa ninyo kay Marcoleta, noon nga sumusuporta lang sila sa gusto lang nila maayos, eh. Alam nila yung ginagawa ninyo, eh. Pinag-iinitan niyo si VP Sara, eh, hindi dapat. Ngayon ang pinag-iinitan niyo na si Marcoleta na mismo. Dugo't laman na nila yan. Putya't china-challenge niyo na. Nasa matinong si Marcoleta naglalantad ng mga katiwalian sa Pilipinas. Oh, tagalantad ng mga katiwalian, yun ang kakasuhan, yung mga nilalantad. Walang kaso. Baliktad dito sa Pilipinas, eh. Ikaw na naglalantad, ikaw yung kakasuhan. Lumantad yung 18 Marines, may kaso sila ngayon. Sila yung kinasuhan. Yung mga nilalantad nila na matumanggap ng maleta, walang kaso lahat. Sila pa yung mga, ano yung sinasabi? Sila pa yung nangangantyaw ngayon na mababa daw ang tingin sa Senado. Isa pa, eto pa isa. Senado sobrang naalog sa sunod-sunod na kontrobersya. Sunod-sunod na kontrobersya, matagal na pong kalug na kalug kayo diyan. Si Sherwin Gatchalian naman 'to.
Papaano hindi siya nanalo na gusto niya magkudeta, 'di ba? Oh, walang bumaliktad sa 13, hindi siya naging Senate President. Ngayon binabanatan niya na. Senador kayo, eh, babanatan niyo parang pamilya. Matino pa ba kayo? Kahit na anong dungis ng pamilya niyo hindi niyo dapat ikanta sa buong barangay. Yang pamilya ng Aratiles na 'yan, mga sutil yung mga anak niyan. Eh, ako tatay, eh, ba't ko sasabihin yun? Ganyan yung ginagawa niyo, eh. Yung Senado sirang-sira na. Yung Senado wala ng dignidad. Puta kayong mga senador, eh. Kaya nawawalan ng dignidad yung Senado kasi sinisiraan ninyo imbis na ipagtanggol niyo. Sa totoo lang po, sa panahon ni Tito Soto bumaba ang tingin sa Senado. Subukan ko lang kung gaano kayo katatag. Si Marcoleta na binabanatan niyo, yun ngang hindi niyo napigilan yung ano, yung Iglesia ni Cristo, eh. Nakikisimpatya lang sa mga Duterte. Ngayon pang mula na sa hanay nila. Alam na alam ng mga Pilipino na malinis si Marcoleta, alam na alam ng mga Pilipino na si Marcoleta yung nangunguna sa paglaban ng korapsyon. Kaya nga ang hinala namin, siya yung nililigawan ni VP Sara na maging Vice President, eh. Siya yung dinalaw ni VP Sara nung punta minsan sa Senado. Oh, dahil alam niyo buhat po nung nasabi ni VP Sara na siya'y tatakbo at meron akong nililigawan na Vice President, hindi na po nila tinantanan si Marcoleta sa kaatake. Ganyan sila katindi. Yun ang malupit dun, yung ninakawan, eh, 'no? Eto po, punta tayo rito kay Ping Lacson, ayan. Sabi ni Ping Lacson, bukod po dun sa sinabi niya na, hindi, ito muna yung sinabi niya na ano, giniit na mas nirerespeto ngayon ng Kamara kaysa sa Senado. Papaano? Saan kayo nakakita? Yung pinaghihinalaan, ayon sa ombudsman 'to, yung pinaghihinalaan na mastermind ng pinakamalawak, pinakamalaking korapsyon sa kasaysayan ng Pilipinas, taga House of Representatives, si Martin Romualdez at si Saldico. Oh, paano mo masasabihin na mas mataas pa yung tingin ng mga mamamayan sa Kongreso kaysa sa Senado? Ikaw ang nagbababa sa sarili mo, Ping Lacson. Oh, alam niyo kung bakit hindi sila na-expose at tsaka saan karamihan yung tinatawag na contractor? Sino ang sinasabing nakipagsabwatan sa mga contractor? Karamihan mga congressman. Yan yung hinala at ikaw mismo sa bibig mo mismo nagsabi niyan, ikaw mismo nagsabi niyan na merong 60 plus na contractor na hindi mo pinangalanan. Ngayon nung tinatanong ka, "Sino yang mga yan, ba't hindi mo pinangalanan?" Eh, wala namang pangalang sinabi sa'kin, eh. So, tsismis lang po. Kayo ang dahilan kasi prinotektahan ninyo yung mga ayon sa ombudsman na mga congressman na mastermind ng corruption sa flood control. Prinotektahan mo, Ping Lacson, eh. Hindi mo iniimbestigahan, nagsasabi ka lang. Eh, meron tayong, ano, eh, interparliamentary, courtesy. Eh, puwede naman na kahit naman hindi 'yan yung ipatawag niyo, eh, siguro naman halimbawa yung kay Diskaya, yung sinasabi ni Diskaya, eto ibinibigay ko yung para kay congressman gano'n.
Congressman Martin, binibigay ko yan dito sa tao na 'to. Yung tao na yun imbestigahan, patawag niyo para kaano-ano mo si Martin, bakit sabi ni Diskaya, kayo ang nagpoprotekta diyan sa mga congressman na kaya mas at kayo naman din na naninira sa Senado para lang magkaroon kayo ng chance na makapagkudeta. Okay, eto po mga kapatid, ang sabi naman po ni Ping Lacson hinggil po dito sa warrant of arrest. Ah, pareho pa rin ang bisa. A warrant of arrest is a warrant of arrest. Whether it was issued by a foreign court, international court, or domestic court. Alam mo, matatauhan kayo lahat. Pag yung United Nations kumilos na laban dito sa ICC. Meron tayong United Nations Human Rights Council. Eto, hindi po political 'to, walang pakialam 'yan. Kahit po mga bilanggo, dapat may human rights pa rin, 'yan ang pananaw ng human rights, eh. Kaya ayaw nga nila yung nabibilanggo, eh, yung mga political leaders. Kasi alam nila 'pag ang political leaders na bilanggo, eh, meron pong problema 'yan, lalo na po yung kaso ni Tatay Digong. Alam niyo po yung mga sinasampahan po ng ICC noon, yung mga taong pinaghinalaan na talagang uso kasi sa Africa yung ano, eh, yung mga, cleansing, eh. Yung crimes against humanity na tinatawag, yung uubusin kayo. Kasi iba-ibang tribo 'yan, 'di ba? By tribo 'yan sa Africa, eh. Oh, kunwari ang tribo 'yan, marami tayong napapanood na pelikula na ganyan yung nangyari. Dahil iba yung tribo mo, yari ka. Kaya nag-create sila ng ICC para lutasin yung mga ganyan, hindi po para imbestigahan o ikulong yung mga presidente na legal. Legal yung, inuutos sa kanilang mga kapulisan. Ano po ba yung illegal dun sa war on drugs? Legal na legal po yun, eh. Sabi nga ng mga foreign reporters, yung matagumpay na war on drugs, kinasuhan yung mga nagpatupad ng matagumpay na war on drugs. Sablay-sablay po kayo. Nakarating na sa UN yan. Kasama po yan sa agenda ng UN. Kahit i-deny po, sabihin ng gobyerno natin, minamaliit po, eh. Sinasabi po ng gobyerno natin, totoong nasa mga papeles na pinamimigay. Kunwari atin ka, ikaw halimbawa, representative ka ng ano ng China. Bibigyan ka ng papel, ito yung mga agenda natin. Kasama po ron yung inireklamo. Hindi po kinasuhan, ha, nireklamo na human rights situation dito sa Pilipinas, particularly yung pagpapakulong ni BBM kay Tatay Digong sa ICC. Kasama rin yan flood control project. Kasama din yan yung corruption ng ICC. Oh, nasa United Nations na po yan. Tandaan niyo po, yung tatlong pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ngayon, meron na po silang, hindi pa po treaty, panimulang usapan sa pagitan ni Xi Jinping at saka ni Donald Trump, na hinihikayat ni Donald Trump na magkaisa silang tatlo para labanan niyang ICC na yan. Hindi binabalita ng mainstream media yan, tapos ngayon nagtataka kayo mainstream media kung bakit hindi na kayo pinaniniwalaan. Eh, putya ayaw niyo ibalita yung mga kasiraan ng ano, eh. Yung mga pumapabor sa Duterte ayaw nilang ibalita, huwag kayong mag-alala. Sana naman sumagot ang Pilipinas, nirereklamo kayo dun ng ICSA, NGO ng Japan, ang nagreklamo sa United Nations Human Rights Council. Oh, akala niyo, oh, pati yung gold bars na pagbebenta kasama dun sa reklamo sa human rights.
Mas maraming miyembrong bansa ang United Nations. Maski nga yung pro-ICC nirereklamo yung ICC. Ah, balik tayo rito kay Lacson. Kung kung saan-saan napupunta. Ayon po kay Lacson, a warrant of arrest is a warrant of arrest whether it was issued by foreign court, international court, or domestic court. 'Di ba? Nangyari sa'yo 'yan, Lacson, eh. Kung ako kay Lacson, dehin bukiki na lang ako sa kay Bato. Bakit? Ikaw nga, nagtago ka rin, eh. Local court pa 'yan, yung nag-issue sa'yo ng warrant of arrest, local court, pero pinili mong magtago. Kaya dapat wala kang moral ascendancy para pangaralan si Bato na warrant of arrest ay warrant of arrest, pareho ang bisa. Tama, kaya sinunod ka ni Bato, nagtago siya. Oh. Dapat din bukiki ka na lang, hayaan mo na lang yung mga ibang senador na hindi pa nagtatago. Tignan natin 'pag nakasuhan kayo sa panahon ni VP Sara. 'Pag si VP Sara na presidente, 'pag binuweltahan na kayo ni Vice President Marcoleta, tignan natin kung kayo kung makakapalag pa kayo, kung magtatago rin kayo o hindi. Ah, Guanzon, hinamon ng sampalan si Claire Castro. Ito po ay sa galit dahil sorority sister pala ni Guanzon itong si Pia Cayetano. Hmm. Dahil inasar, ang tindi, ginaya po, eh. Yung na umiiyak, ang lakas talaga, ang lakas mang-asar, eh. Alam niyo itong gobyerno na 'to, yan na lang si Claire Castro, wala pong ibang gobyerno na gagawa po ng ganyan na yung kanya pong spokesperson ay tagapagsalita ng palasyo ay walang ginawa kundi mang-asar. Napaka-unprofessional. Dinala niya yung pagiging vlogger niya sa kakatwiran niya, sa vlog ko namang ginawa yun, eh. Oo, tama, nasa vlog mo yan, parang pari yan, eh. Puwede bang sabihin tapos na naman ako magmisa, eh, kaya puwede na akong tumambay, tsumungki, mambabae kasi wala na ako sa misa, gano'n ba? Taglay-taglay mo yung pagiging kahit saan ka mapunta, Auntie Claire, para lang sa kaalaman mo, dala-dala mo na yan na ikaw, spokes ng Malacanang. Hmm. Alam niyo sa totoo lang, isa na lang yung gusto ko na maganap din, sana mangyari na matuloy yung sinasabi ni Donald Trump na yung mga tutulong sa ICC, bubuweltahan niya, bibigyan niya ng sanction. Ewan ko lang kung 'di mataplaugan 'tong gobyerno natin, eh. Pinababatid ko po, sino man sa United States of America, ipinaalam ko po na sinabi po kanina nakikinig ako dun sa DOJ spokes, eh. Sabi niya, may nagtanong na reporter, "Huhulihin niyo po ba si Bato? Meron po bang local court na warrant of arrest?" Wala, sa bisa raw ng ICC. Paano magkakabisa ang ICC, hindi na nga tayo member ng ICC. Yan po, Mr. President, United States President Donald Trump. Direkta na po nakikipagtulungan yung gobyerno namin kahit hindi kami member. Sabi ng DOJ spokesperson, sa bisa ng ICC warrant of arrest, aarestuhin nila si Bato. Grabe 'tong gobyerno. Nung hinuli po si Tatay Digong, may pagkukunwari pa, eh. May pagkukunwari na makikipagtulungan kami sa Interpol, hindi sa ICC.
Ngayon po, bakit hindi naglalabas kaya yung Interpol ng red notice kay Bato? Nasunog yung Interpol sa'tin. Ayon kay Lito Banayo, kinakailangan sabihin natin yung source natin. Ayon kay Lito Banayo, ayaw na mag-ano ng ano, pinag-iisipan nila maigi. Eh, si ano nga legit, eh, si Saldico may legit na warrant of arrest mula po sa Philippine Court, pero hindi po kinilala. Hindi kinilala ng, Czech Republic. Grabe 'no, tapos tayo dito, warrant of arrest ng ibang bansa, tayo pa manghuhuli para ipadala ro'n. Ang tindi talaga at sa tingin ng mga dilawan kakamping Makabayan Black, yan ay okey lang sa kanila. Hindi po okey yan. Paano naging okey yan? Yan po yung mga pinaglaban ng mga bayani natin. Nila Rizal Bonifacio, Marcelo del Pilar, Gregorio del Pilar, Jaina, Lapu-Lapu, na hindi tayo mapailalim sa dayuhan. Dito po baliktad. Hindi na nagpupunta rito yung ICC, hindi na nagpupunta rito yung mga taga-Netherlands. Tayo pa nagdadala ro'n. Dati yung mga mananakop, pumupunta rito para tayo sakupin. Dito ngayon, ang sitwasyon natin ngayon, nakakatawa na ang Pilipinas. Huhulihin natin yung mamamayan natin para isuko sa foreign court. Tindi. Oh, gusto niyo ng paliwanag mula kay Binoy. Ay, mga kapatid, bago tayo tuloy-tuloy na talakayan, wala na naman akong komersiyal. Nalulugi tayo, eh. Tsaka ako naalala na wala akong komersiyal, eh. Okey, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating talakayan, mag-likes po kayo. 1,651 tayo, 601 lang. Oh, mahigit 1,000 po yung hindi nagla-likes. Mag-likes po tayo, mga kapatid. Okey. At magpakape, yung may mga pampakape. Hindi po kayo lahat, yung may pampakape lang. Trolls lang ba kayo? Mag-likes kayo kung hindi kayo trolls. Sayang naman yung, nagko-comment pa kayo tapos hindi pala kayo nagla-likes. Anak kayo ng tatay niyo. Nasaan na tayo? Eto po paliwanag ni Robin Hood Padilla. Kung tinakas kasi pinagbibintangan siya, tinakas niya si Bato. Ito, hindi ko itinakas si Bato. Hmm. Control kayo, mag-likes din kayo. Thank you very much kay Hapon. 1,600 yen, yan. Pakibasa niyo nga po kung si Ma'am Tess ba yan o si Ma'am ano, si Ma'am Chris. Ito po ang sinabi ni Robin Hood Padilla tungkol po sa bintang sa kanya na itinakas niya si, ah, hindi naman si Yamashite. Sino po yung pakibasa nga po sa mga may translator? Si Ma'am Tess. Maraming salamat, Ma'am Tess, sa pagpapakape po ng 1,600 yen. Thank you very much, Ma'am Tess. Parang pareho kasi si Ma'am Mizuki, Chris Mizuki. Okay, ito po ang paliwanag ni Robin Hood kasi marami nangangatya, "Bakit hindi mo mapaliwanag kung wala ka namang ginagawang mali?" Dahil sa paalala natin 700 na tayo, 'di ba? Okay.
Hindi ko itinaka si Senator Bato. Ang sabi ni Senator Bato, sasabay na ako. Alangan namang tanggihan ko yun. Walang sasakyan si Senator Bato dahil inihatid lang siya sa Senado ng sasakyan ni Senator Alan Peter Cayetano. Siguro naman malinaw na po. Ngayon, ano po ang pananagutan ni Senator Robin Hood Padilla? Wala pong pananagutan si Senator Robin Hood Padilla diyan. Dahil hindi naman po fugitive si Senator Bato at that time. Sabi nga sabi nga po noon, ngayon kailan lang ba sinabing fugitive siya? Nung umalis na siya sa Senado. Anong kasalanan ni Robin? Ano yan, naunahan niyo? Malinaw po kung bakit po siya nasa Senado. Uy, thank you very much sa padoble ni Ma'am Tess. Yan, maraming salamat muli Ma'am Tess sa padoble. Okay. Sabi po ni Robin Hood, nakisabay, wala siyang sasakyan. Alangan naman hindi ko isabay. Ano po ang kasalanan doon ni Robin Hood? Paliwanag lang natin, ano po yan, ipapaliwanag lang po natin na si Bato po protective custody, hindi po bilanggo. 'Pag protective custody dapat poprotektahan siya ng Senado, na-realize niya na hindi na siya kayang protektahan ng Senado kasi nagtatangka pa rin yung NBI, nahulihin siya, eh. Kaya para hindi na po madamay yung Senado, napagpasya niya na umalis na sa kustodiya ng Senado. Test nga daw po, test. Si Tess daw po siya. Marunong pa kayo kay Ma'am Tess. Ayan sabi niyo, magkaiba ba yan? Pareho lang, eh. Si Ma'am Tess po yan. Okay, yan lang po ang ating topic. Puwede na kayong magtanong, puwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat puwede po kayong mag-likes, magpakape.